Alam mo ba, laganap na talaga yung problema natin sa AI ngayon, no? Ako, ginagamit ko sa assignment. Madali lang kasi isa-search mo lang. Tama ba na nagre-reply tayo palagi sa AI? Ano nga ba ang AI at paano siya gumagana? Alam niyo ba na ang AI o Artificial Intelligence ay parang utak ng computer? Natututo sila sa pamamagitan ng data na ginagamit natin sa pang-araw-araw katulad ng cellphone, ng internet, or ng games. Wow! Ganun pala yung AI, no? Hindi ko alam na ganun na pala kalaganap ang AI sa generation natin ngayon. Pwedeng gamitin sa assignment, sa project, at pwede rin gamitin paggawa ng trend. Tama, pero alam niyo ba na may mga issue rin yung tungkol sa AI? Tulad ng ano? Akala ko pa naman safe yan. Eh bakit di mo na natin alamin? Mahalaga kaya na malaman natin ang mga nangyayari sa AI. Anong issue ba ang lumalaganap ngayon? Hindi ako aware eh. Gamit lang kasi ako ng gamit. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng AI at algorithms sa mga nakikita natin online. Sila ang pumipili ng impormasyon sa ating feeds. Kaya minsan, napupunta tayo sa tinatawag na filter bubble, kung saan puro kaparehong opinion lang ang nakikita natin. Kailangan natin maintindihan kung paano gumagana ang algorithms para makagawa tayo ng matalinong desisyon tungkol sa ating data. Dapat may transparency, fairness, at accountability sa pagde-design ng AI systems. Kapag may algorithmic literacy o may kaalaman tayo kung paano ito gumagana, mas kaya natin suriin ang nakikita natin at maiwasan ang sobrang pagkakahati ng mga pananaw. Kaya mahalaga na maintindihan natin na madalas inuuna ng algorithms ang engagement at emosyon, hindi palagi ang katotohanan. Doon nagmumula ang mga negatibong epekto sa lipunan. Sige nga, bukod sa algorithm na yan, ano pa bang mga issue or usapin tungkol sa AI ang dapat nating malaman? Oo nga. Ni, ang alam ko nakakatulong lang ang AI. Hindi ko alam na may problema pala. Wait! Alam niyo ba, yung nakita ko sa social media kamakailan lang. May napanood kasi akong video ng celebrity na nag-e-endorse ng isang investment na parang too good to be true. Ay wow, nakita ko rin yan. Totoo kaya yan? Baka mapagkakatiwalaan kasi siya yung nagsasalita. Hoy, teka, baka yung mga nakikita niyong video, deepfake. Deepfake? Ano yun, Rich? Parang peke na malalim? Ibig bang sabihin yan? Gawa lang ng AI. Mukhang totoo pero hindi. Ang deepfake ay yung mga audio o video na ginagaya ng AI para magmukhang totoo yung isang content. Kaya marami ang naluloko. Ako rin, Rich, may tanong ako. Ano naman ang algorithmic bias? Paano ba nagkakaroon ng discrimination sa paggamit ng AI? Ang algorithmic bias ay nangyayari kapag ang isang AI system ay paulit-ulit na nagpapakita ng mga hindi pantay na resulta dahil sa mga pagkiling na nakapaloob sa datos na ginamit sa pagsasanay nito. Ito ay mga sistematikong pagkakamali na nagre-resulta sa diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, o iba pang katangian. Kaya naisasantabi ang mga aplikanteng galing sa mas maliit o minoridad na grupo. Para maiwasan ito, kailangan ng transparency sa data at sa disenyo ng mga modelo. Dapat ding bigyang prioridad ng mga developer at policymaker ang inclusive datasets at ethical auditing upang matiyak ang katarungan at patas na representasyon sa paggamit ng AI. Ganun pala yung algorithmic bias. Ngayon, nakikita ko na ang mga errors na pwedeng magawa ng algorithmic bias. Pwede pala siya
cause ng gender and race discrimination. Tama ka dyan. Kaya dapat tama ang data para maiwasan ang diskriminasyon. Sa panahon ngayon, laganap na talaga ang misinformation at disinformation sa social media. Ang misinformation ay mga maling impormasyon na naibabahagi ng hindi sinasadya, habang ang disinformation naman ay mga sinadyang panlilinlang. Ang problema, dahil gusto ng algorithms na mas maraming engagement, mas pinapalaganap nila ang mga nakakaantig o controversial na post kahit minsan ay mali ang impormasyon. Sabi ng mga pag-aaral sa psikolohiya, mahalagang maunawaan natin ang ating mga cognitive bias at kung paano tayo kumikilos online para makaiwas sa maling impormasyon. Kaya, dapat nating palaganapin ang media literacy at responsableng paggamit ng AI para mapigilan ng pagkalat ng mga kasinungalingan sa internet. Ah, ganoon pala yun. Kailangan pala lagi mag-fact check bago paniwalaan. Wait! May napansin pa akong kakaiba nitong nakaraang linggo. Ano na naman yun? Wala na bang katapusan ng mga issue sa AI? Kasi, kagabi, nag-uusap kami ng kaibigan ko. Tungkol sa pagbili ng brand ng cellphone. Wala naman ako na-search online, pero pagbukas ko ng social media ko, puro brand na ng cellphone yung lumabas. Ang creepy. Baka naman coincidence lang. Na-search mo na dati, nakalimutan mo lang. Ay, hindi yan coincidence. Ang tawag dyan, AI data collection. Anong ibig sabihin nun? Kinokolekta ng AI yung mga data natin, yung mga likes, yung mga share, kaya nalalaman nila kung ano yung mga gusto natin. So, ayun pala ang mga kinakaharap nating issue sa AI ngayon. Dapat lagi tayong mag-fact check at mag-isip bago tayo gumamit ng AI. At syempre, kailangan natin ito gamitin ng tama. Hindi lang basta pagbasa at pagsuri ang dapat natin gawin sa mga generate nating pictures online. Dapat mag-background check din tayo at huwag agad maniwala. Awareness at knowledge ang panlaban. Remember, always use AI responsibly. Be responsible,